Good day, Pajaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, a-analyze natin yung laro ni Magnus at ni Nakamura sa New In Chess Classic Finals. So yung laro po na ito, meron nang natumba. Yung Game 1 and Game 2, tabla po yung nangyari. Game 3 na po ito, meron nang natalo, meron nang nanalo, pero hindi ko muna sasabihin kung sino po iyon. So bago ko simulan, please subscribe to our YouTube channel and like this video to help our channel grow. So dito, puti si Magnus, itim si Nakamura, at ang tinira ni Magnus ay E4. And kapag ganito po yung match na tie yung score, usually ang ginagawa ng black player is tumitira lang ng solid na opening. Para pag natabla, pipilitin niyang manalo sa white. So after E4, nag E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Bishop C5, and then C3. So, Gyoko piano na naman ito or Italian game. And pag Italian game, hindi ka agad matatabla kasi mag-iikutan muna ng mahaba. And usually, ito yung sagot against E5 para hindi ka agad equal yung laban. So, after C3, Knight F6, D3, castle, castle. And then dito, nakakagulat na decision ni Nakamura. Tumira siya ng D5. Ayan. So, anyway, itong D5 na to, isa sa mga mainline, pero lately sa top level, sa online chess, ang tinitira lang nila ay D6. Siguro, gusto niyang maging aggressive, kaya tumira siya ng D5. So, after D5, kinain yan. Knight takes D5 and then A4. So, makikita nyo, hindi ka agad dine-develop. Sinusubukan munang kumuha ng space dito sa queen side. And ito yung paborito ni Magnus. Titira ng mga ganyan, A4 or H4. So after A4, ang best move daw sabi ng engine is A5. Pero ang tinira ni Nakamura ay Bishop G4, which is hindi daw ito ang best move at hindi ito yung naitira dati. After Bishop G4, nag H3, Bishop H5, and then A5. Ayan. So yan na naman ang paborito ni Magnus Carlsen. Kumuha ng space sa queen side para pag nag-endgame, meron na kaagad siyang potential pass pawn na naka-advance na. Ayan, nasa A5 na kaagad. Pag nakain yung pawn sa A7, tatlo na lang, dadama na yung queen. So, yan po ang advantage kapag tinutulak mo yung pawn mo kaagad. So, after A5, nag-Knight F6, B4, Bishop D6, and then Knight PD2. So, officially, wala na po tayo sa bookline. Kaya ang ginagawa nila dito is yung sariling isip na lang nila. Hindi na nila alam ito previously, kumbaga yung sariling technique na lang nila. So after Knight BD2, nag A6. Finally, pinigilan kasi baka maka A6 pa yan. Mas delikado po yan kasi weak na yung A7. So after A6, nag Knight E4 and napunta sa symmetrical pawn structure. Pero grabe yung space advantage dito ni Magnus. Kasi pag may space advantage dyan, gaya ng nasabi ko kanina, mas maluwag and potential pass pawn yan mamaya. So after pawn takes E4, na King H8, Queen D3 para mawala sa pin, na Queen E7, Rook E1, and then Knight D8. So, nagmaneuver si Nakamura. Ang idea nito is Knight E6 and Knight F4. Possible po yan. Or pwedeng sa E6 lang para mas maganda. Kasi pag nasa C6, yung Knight walang mapuntahan na square. Kaya ililipat niya doon. So, after Knight D8, nag G3, Knight E6, and then Knight H4. So, ang idea naman ni Magnus, papasok dito and hindi po matirahan ng G6 kasi baka makulong itong bishop dito sa H5. So, after Knight H4, nag-Rook A D8, nag-Knight F5, nag-Queen F6, and then G4. So, makikita nyo parang yung atake ni Magnus dito, parang tagilid, pero syempre, nakalculate niya na yan na hindi siya maka-counter-attack niyan. So, yan po ang tatandaan nyo. Kapag umaatake kayo, ang possibility is maka-counter-attack yung kalaban. Ayan. Lalo na sa sariling king nyo rin, baka mabutas and mamate ka. Ikaw pa ang mamate. Pero syempre, nakalculate nyo na yan. After Bishop G6, na Queen F3 lang. Ayan, malakas naman yung bishop niya dito. Nag-H6 and then King G2. And then dito, ang best move daw is Rook Fe8. Pero mahirap makita yan. Kumbaga pang engine na tira. Kaya ang ginawa ni Nakamura ay nag-Knight F4. Akala niya good decision ito. So, Knight F4, kinain yan, syempre. Pawn takes F4, kinain ito. And then, Bishop D5. So, dito, meron ng slight advantage si Magnus. Kasi mas malakas yung bishop niya,
may weak pawn dito si Nakamura, and ito rin, weak rin ito. Not to mention, meron pa rin siyang space advantage dito na totoo na po na pwede nang magka-pass pawn dito. Kapag tinulak yan, possible may dangerous pass pawn sa queen side. So after bishop d5, nag-rook d7 lang, rook a d1, rook e8, and then dito, try nyo pong hulaan kung ano yung tinira ni Magnus Carlsen. Okay, so sasabihin ko na po, kung gusto nyo pa na mas maraming oras, i-post nyo lang yung video, and ang tinira dito ni Magnus ay napakalupit. Nilabas niya yung classic Magnus Carlsen na kung saan pag endgame talaga halimaw siya. So itong position na to, middle game pa pero papunta na sa endgame. Ang ginawa niya dito is bishop takes b7. Ayan, ang best move sabi ng engine is c4, pero ito napakalupit na human move. So kinain yan, e5, may konting tactics doon pero madedepensahan yan. Merong queen e7, kinain, nag queen d7, nag rook takes c8, queen takes c8. Yan, hindi po bitin yung rook dito kasi pag kinain yan, merong bishop e4, talo ka agad si Magnus Carlsen. Kaya ang ginawa niya is rook d4 muna para walang bishop e4 and atake dito sa f4. So pag in-evaluate nyo yung posisyon, ang isang pyesa kapalit ay dalawang pawn and magiging tatlo na kasi makakain din to. So after rook d4, inalis na to, nag rook d7, queen takes f4. So dito, medyo endgame na po ito kasi konti na lang yung pyesa pero irregular endgame. Bishop kapalit ng tatlong pawn, anything can happen, lalo na rapid time control. Kung long game ito, maaaring favorable sa isang side pero dahil rapid, possible yung tactical blunder. Malaki yung chance. So after queen takes f4, na queen b8 para hindi makatulak to kasi kakainin po yung b4. So ang goal dito ni Magnus, maitulak yung mga pawn niya. While si Nakamura, makain yan. At the same time, maka-mating attack kasi lamang siya ng isang bishop. So after queen b8, nag king g3, f6, h4. So ito talaga ang technique ni Magnus, no? Nag-gain ng space. So after h4, king g8, inatras muna, nag-bishop f7, binalik, and then nag-bishop e6. So itong king g3 na yan, itong pagbalik-balik ni Magnus, offer draw po yan. Tinitignan niya kung ibabalik din ni Magnus, ni Nakamura pala. Pag binalik, may chance ibahin niya or may chance itabla niya na. Pero si Nakamura gustong manalo kasi nga maganda yung hold niya sa position. Hindi matulak to, weak ito, and walang progress na magawa si Magnus. Kaya ang ginawa niya is bishop e6. So dito ang best move daw is queen d2, pero ang ginawa ni Magnus Carlsen ay g5. So gusto niya talagang manalo. Ayan, gumagawa siya ng panggugulo kahit yung king niya mawala na ng shelter. So after g5, kinain, and then f takes g5. So ang best move daw dito is queen b5. Sabi ng engine, mananalo na daw. Kasi pag kinain, pwedeng kainin lang, and then may check dito. Mating attack. So hindi nakita ni Nakamura, kinain niya. And then after queen e5, bishop f7, f3, king f8, king f2. So kahit walang progress si Magnus, yung pyesa naman ni Nakamura medyo nakatali din. Ayan. So kailangan maitulak niya talaga tong pawn na to kung gusto niyang manalo. So after king f2, na king g8, binalik, na king f8, and then dito nag-decide si Magnus na kainin na to. So after queen takes g5, pinakain na yung d6. Meron namang pin. Ayan, so ang daming pin, nakapin yun. At the same time, merong check dito. May discover check. So force na king e7, queen e5 check. May pin doon, hindi maharang. Na king d7, queen f2, and na queen f8. Ayan. I mean, hindi daw good move yan. Ang best move daw ay g6 lang. Hindi depensahan yung pawn. So after queen f8, chumek, na king c6, na queen c5 check, na king d7, na queen f5, and after king c6, nakain na yung rook and mababawi yung bishop. So yun ang bad move ni Nakamura. Dapat daw g6. Ayan. So mahirap po talaga pag konti na lang yung oras. Dapat daw dito g6 kasi after queen f8, yan ang nangyari. May kain pala dun sa bishop. Ayan. Hindi niya makain ng king kasi merong queen c5 check. Kuha yung queen niya dito sa f8 and na-force siya. Queen ang pangkain, bitin yung bishop dito sa f7. So
napunta sa posisyon na kung saan 2 pawns up si Magnus, pero baka may perpetual check, kaya chumek. After king G3, na force na kainin lang to. Kasi pag chinek dito sa G5, merong king H3 lang and mauubos yung check. After queen H6, king G4, wala na pong check yung black. And mananalo na dito kasi 2 pawns up na. So, binawasan niya na lang yung lamang, na queen takes C3 na lang, depensado pa yon. Na queen E8 check, king C7, na queen E4, na king D6, na queen G4, king G4, na queen A1, na queen D3 check. So, king E7. So, ingat din si Magnus kasi pag kinain niya yan, baka biglang may perpetual check. Kaya, chumek muna dito, na king F7, and then na queen C5. So, after king C5, na king G8, tinatago ni Nakamura yung king niya, na king F4, queen D1. So, ito mahirap talagang laruin, and syempre, walang pressure sa white. Kasi, kapag nagkamali siya, matatabla lang. While yung black, pag nagkamali ng tira, matatalo ka agad. So, after queen D1, na king E5, and makikita nyo dito yung technique na ginawa ni Magnus. Ang threat po nito is queen D5 check, na king H7, na queen D5 pa rin. Hindi po ma-check dito kasi may queen E4. Mapapalit yung queen. Pag napalit yung queen, talo na yung black. Kaya tumira ng queen A4, na queen E4 check, na king H8, nilapit yung king doon, na queen B5, na king C7. So napakalupit. Nilulusob yung king. At tignan nyo, walang check yung black. Walang check. Napakalupit. So, na king G8, chumek. Na king H7, na queen D6, nilipat doon. Na queen E2, tinulak to. So, ang lupit ng queen, depensado lahat ng pawn. Walang pawn na pwedeng kainin. Na queen B5, na queen C5, na queen F1, chumek. Na king G8, na queen D5 check. Na king H7, chinek dito sa E4. Na king H8, and then na king B6. So, after king B6, ang magandang tira is queen B5, which is yan po ang ginawa. Na king A7, na queen F1, and na queen E8 check, na king H7, chumek dito. Ayan, tas chumek ulit. And after king H7, tinulak na to, nag F5. So, after F5, na queen B1, na queen D6, pinakain na. Kinain. Na king takes A6. So, nakain din yon, and may dalawang pass po na, pero may pass pawn din si Nakamura. So, nag G5, B5, na queen F1, na king B6, na queen F2 check, na queen C5, na queen F6, na king A7, na queen F7, na king A6, nag G4, nag B6, and then nag G3. And then dito ang best move daw is queen C7, pero ang ginawa ni Magnus, pwede rin tumira ng B7. Yan, paunahan na. Chumek, na king A7, and then na queen F2. So after queen F2, na queen B6, and dito daw sana kinain na lang, yan daw ang best chance, pero malamang matalo rin. Kaya tumira ng queen F7, kaya lang may queen B1 check. After king H6, may queen E4, and dito naubusan na ng tira, tumira ng queen G7, pero nag-resign din kasi may check dito sa H4. Ayan, tas may kain dito. At dahil dyan, talo po si Nakamura, pero yung bandang dulo na part, medyo hindi na importante kasi nga wala na rin. Kumbaga, pinipilit na siya at nilabas lang ni Magnus yung style niya na napakalupit sa endgame. At dahil dyan, ang unang natumba sa match na ito ay si Nakamura. So, abangan nyo po kung makakabawi ba siya or tuluyan ng mananockout. Ayan, sa day 1 ng finals ng New in Chess Classics. So, hopefully, nag-enjoy po kayo and natuto kahit papano. Kung ganun po ang nangyari, leave a comment, like this video, and don't forget to subscribe to our YouTube channel. Hanggang dyan po muna tayo. Maraming salamat po, mga Padjaffers!